Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito na kami ay muling nagkasama-sama sa isang mahalagang araw na kami ay nagpapahayag ng amin pong pasasalamat sa inyo dahil sa muling pagkabuhay ng aming Panginoong Kristo. Dalangin po namin, Panginoon, na pagyamanin po ninyo ang sandaling ito ng aming pagbubulay-bulay ng inyong mga salita. Patuloy nawa ng inyong pag-ibig, kapangyarihan at ang presensya ng inyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na magbigay sa amin ng inspirasyon ng hamon at buhay na mensahe. Ito, Panginoon, ang aming kahiling at dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, ito po ay isang malaking kagalakan para sa ating lahat na tayo ay muling nagsasama-sama upang ipagdiwang ang Resurrection Sunday. Ngunit sa katotohanan lamang po sa aking pong puso ay magkahalo yung kagalakan dahil sa ating pananampalataya. Pero naroon din po yung kalungkutan dahil nga sa atin pong pinagdaraanan sa mga panahong ito ng pandemya. At kasalukuyan tayo po ay nasa ECQ at hindi ho normal na tayo nagdiriwang sa pamamagitan ng online or video sa pamamagitan ng ganitong uri ng pagsamba. Sapagkat gusto natin na sa oras na ito ng atin pong pagpupuri at pagsamba sa Diyos, maibigay natin yung pinakamataas na karangalan sa Kanya dahil nga ito ang pinakamahalagang araw sa ating mga Kristiyano, yung muling pagkabuhay ng Panginoon. Mga kapatid, nais ko po na atin pong balikan ang mga aral na itinuro sa atin ng mga alagad ng Panginoon, partikular si Apostol Pablo doon sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, sa 1 Corinthians chapter 15 mula doon sa verse 16 up to verse 22. At ganito po ang ating mababasa. Kung hindi muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang yan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ngayon, si Kristo ay muling binuhay. Ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Mga kapatid, meron lamang pong ilang bagay na gusto ko pong panghawakan natin dito sa mga salitang ito na atin pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Kung akin pong kakamustahin ang bawat isa sa atin, ano ba ang totoong damdamin mo ngayon? Ngayon na hindi tayo nagsasama-sama sa loob ng atin pong bahay-sambahan o bahay-dalaginan. Ngayon po na hindi tayo nagkikita-kita para mag-akapan, magkamayan, at pasalamatan ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob sa atin. Ano yung talagang pakiramdam mo? Ikaw ba ay totoong masaya? No? At siguro isang bagay lamang na magagawa natin ngayon ay yung patuloy na magpasalamat dahil sa gitna ng ating karanasan sa mga panahong ito, tayo ay mayroong pagkakataon upang patuloy na ipahayag sa ating Diyos yung ating papuri, pasasalamat at pagsamba kahit sa ganitong pamamaraan. At alam ko na hindi madali itong panahong ito, ngunit nais ko po na kahit ano po yung karanasan natin ngayon, maganda man o hindi. No? Dahil marami sa atin ngayon ang hirap sa buhay, marami nawalan ng trabaho, yung iba ay mayroong karamdaman, yung iba ay namatayan ng mga mahal sa buhay. At paano natin isa-celebrate itong Resurrection Sunday sa ganitong diwa? No? Bilang isang pastor, parang
para sa akin napakahirap ipahayag yung kagandahang loob ng Diyos kung merong mga tao na nagtatanong, bakit ganito? Bakit pinayagan ito ng Diyos? Ito po yung mga katanungan na ang hirap sagutin. No? Taon-taon ay akin pong ipinapahayag yung kapangyarihan noong muling pagkabuhay ng Panginoon. At tingin ko naman walang magbabago sa mensaheng iyon. Kundi ang nagbabago ngayon yung atin pong mga karanasan na sa pamamagitan nito tingin ko ay mayroong dalawang bagay na maaaring maganap sa atin. Una, tayo ay pwedeng panghinaan ng loob, mawalan ng tiwala, at mawalan ng kabuluhan yung ating pananampalataya. O pangalawa, tayo ay hindi bibitaw. No? Siguro kung meron mang nais kong ipahayag sa araw na ito, ay yung mensahe na kapatid, huwag kang bibitaw. Meron pong ilang bagay na gusto kong tingnan natin dito sa mga talata na ating pinagbubulay-bulayan. Una, huwag kang bibitaw saan? Sa pananampalataya kay Kristo. Yun po yung pinakamahalaga. Ayon ho doon sa ating binasang talata, doon po sa verse 16, sabi nito, kung hindi muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. So yun po yung unang mensahe na tinuturo dito. Kung hindi totoong nagkaroon ng muling pagkabuhay, walang saysay yung ating pananampalataya. Ano ba kapatid? Naniniwala ka ba talaga na si Kristo ay muling binuhay sa mga patay? At kung yun ang iyong pinaniniwalaan, huwag kang bibitaw. Pangalawa mga kapatid, kung hindi ka bibitaw sa iyong pananampalataya, huwag ka rin bibitaw na ikaw ay nilinis na at pinatawad. Dahil nga sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, yung pong mensahe na ipinapahayag na tayo ay lahat ng mananalig ay hindi mapapahama kundi mayroong buhay na walang hanggan. No, ang mahalaga doon mga kapatid, hindi lang yung buhay na walang hanggan. Mahalaga doon kaya ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan dahil doon sa kapatawaran sa ating mga kasalanan. At yung kung assurance na yon, yung katiyakan na ikaw ay pinatawad at nilinis, ang siyang magiging buhay na karanasan natin upang yung katotohanan ng buhay na walang hanggan ay magkaroon ng katuparan sa ating mga buhay. Kaya yun po yung pangalawang bagay na nais ko na huwag kang bibitaw. Una, sa pananampalataya. Pangalawa, yung katotohanan na ikaw ay may katiyakan na ikaw ay pinatawad na at nilinis. At ang pangatlong bagay na gusto kong tingnan natin dito mga kapatid, ay yung dahil tayo ay nananalig sa ating Panginoon, tayo ay may katiyakan na tayo nilinis na at pinatawad. Yung ating kaugnayan sa Panginoon, huwag kang bibitaw, no? Hindi lang sa pananampalataya, kundi yung kaugnayan mo sa isang buhay na Panginoon. Ang siyang patuloy na magpapahayag ng tunay na kaligtasan sa atin pong hinaharap. Kung titingnan po natin sa talatang 21, sabi po dito, kung papaanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanyang kaugnayan kay Adan, kaya hindi naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. So ito po mga kapatid yung isang magandang balita na kapag tayo ay merong katiyakan na tayo ay mayroong buhay na kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo, ito po ang magdadala sa atin para tayo ay hindi mapahamak, kundi makaranas noong buhay na kasama ang ating Panginoon sapagkat siya yung unang binuhay. Sabi nga kasunod yung mga nananalig sa Kanya. At ito po yung isang pinangahawakan natin na kahit nasa gitna tayo ng iba't ibang mga pagsubok, mababigat na karanasan, no? Meron po tayo mga paghihirap, mga kapatid. Ang mensahe lang sa atin, ngayong Pasko ng pagkabuhay, huwag kang bibitaw. Huwag kang bibitaw sa iyong
pananalig kay Kristo. Huwag kang bibitaw doon sa katiyakan na ikaw ay nilinis na at pinatawad. At huwag kang bibitaw sa iyong kaugnayan sa Panginoon sa bawat araw dahil sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo dumating ang pagkabuhay na maguli. Sa diwang ito mga kapatid, tayo ay patuloy na magpuri, tayo ay patuloy na magdiwang sa kabila ng pandemic na ito. Sabi nga mas malaki pa rin ang ating Panginoon kaysa sa mga karanasang ito na ngayon ay ating kinalalagyan. At kapag tayo ay hindi bibitaw, lalo't hindi rin bibitaw ang ating Diyos sa kanyang mga pangako, sa kanyang patuloy na pagpapahayag ng kanyang pag-ibig at ng kanyang kapangyarihan sa atin, sa iyo, sa ating pamilya, sa ating iglesia, at sa ating bansa. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.